Ang puganteng si Pastor Apollo Kibuloy. Sa isang panayam, sinabi ng isa sa mga abogado ng pastor na posible umanong nasa China na si Kibuloy. Pero hindi niya umano ito makumpirma. Kumpiyansa naman ang PNP na hindi pa nakakalabas ng Pilipinas ang wanted na pastor. Naniniwala po tayo na there are indication at na nandito pa naman po yung mga hinahanap natin. There is also a possibility na dumaan po siya sa backdoor, pero lahat po yan, i-verify pa po natin. Nahaharap si Kibuloy sa mga kasong child abuse and exploitation at human trafficking. Matatanda ang sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na alam niya kung nasaan nagtatago ang pastor pero hindi niya raw ito sasabihin. Issue rin sa kanila yung sinabi ni Duterte. Ay, ang babaw ng mga utak nitong mga taong to. Ilinaw naman ng dating presidential spokesperson na si Attorney Salvador Panelo na nagbibiro lang ang dating Pangulo. Pero panawagan ng PNP, huwag gawing biro ang kaso ni Kibuloy. With due respect po sa ating mga Pangulo, probably all of us knows po yung ating personality po ng Pangulo, pero yung mga ganito po na... Ngayon, sinabihan nila si Duterte na wag raw gawing biro itong kaso ni Kibuloy. Ang kapal ng mukha mo, Pahardo, na sabihan niya ng Pangulo Duterte, no? Kapal ng mukha mo, wala kang respeto sa presidente. Presidente mo yan dati. Kilala nyo si Duterte, palabiro yan. At hindi naman yan magbibiro kung hindi siya laging kinukulit ng mga media. Ang mga media, Pahardo, sometimes itong mga media na ito, ang kulit-kulit kasi. Hindi nyo ba yan maintindihan? Bakit ang onion skin nyo talaga sa mga Duterte? Kaya nga, binibiro ni Tatay Digong yung mga media kasi sometimes they are very kulit. At kayo naman, mga kalaban naman itong mga kalaban ni Pastor, maniniwala ka agad. Kakagatin rin naman. Kasi wala silang ibang nagawa ngayon kundi hanap ng butas, hanap ng kasalanan ng mga Duterte. Desperado po sila. Napilayan po ang mga Duterte dahil takot na takot sila this coming election. Wag kami. Lahat ng mga DDS alam ng mga galawan ng mga kalaban ng mga Duterte. Alam namin yan. Takot na takot kayo. Kayo pa ang nagsabi. Yung mga Duterte, wala na yan. Especially itong mga bangag vloggers, wala na si Duterte, laos na raw si Duterte. Yan naman lagi ang pautot nila. Laos na raw si Duterte. Kung laos si Duterte, maitanong nga sa inyo, bakit nyo laging pinag-usapan araw-araw si Duterte? Bakit ang laman ng mga vlog ninyo si Pangulong Duterte? Bakit headlines pa rin ng mga mainstream media ang mga Duterte? Dahil laos na ba? May laos bang ganyan? Pinag-usapan araw-araw? Inggit kasi kayo. Na seryosong mga bagay po ay sana po ay hindi po natin ginagawang biro. Wag po nating kalimutan na yung kabilang parte po na sumisigaw po ng hustisya, may mga batang allegedly ang kapal ng mukha nyo na pagsabihan si former President Duterte na wag gawing biro. Pero kayo mismo, mga government officials, kayo mismo, binababoy nyo ang batas. Ang kapal ng mukha nyong sabihin yan kay former President Duterte. Ang batas, kinakain yan ni Duterte, Pahardo. Dating piskal yan si Duterte. Kumakain yan ng batas. Tapos sasabihin yung wag, ang kapal ng mukha nyong sabihin na sabihan nyo ang ating dating Pangulong wag gawing biro. Bakit? Wala na ba siyang karapatan magbiro? Bago kayo magsabi niyan,
tingnan nyo ang sarili nyong mga trabaho. Kung nasa tama ba? Nagrireklamo na nga yung taong bayan sa mga ginagawa ng PNP. Sino ba yung may utos dyan? Ano yung ginagawa nyo sa KOJC? Ang dami nyong nilabag doon. Binababoy nyo yung batas. Kaya wala kayong karapatan pagsabihan po si former President Duterte na huwag magbiro. Look at yourself first in the mirror bago kayo magsabi niyan. Umano ay minolestya at naging subject for trafficking. This is very serious matter po. Very serious offenses po. Dinipensahan naman ng PNP ang pagkwestiyon ng kampo ni Kibuloy sa pagtanggap ng DILG ng reward mula sa mga pribadong individual. This is not the first time ay private citizen ay nag-offer po ng reward. Alam po natin pag may mga heinous crimes. Pero kung merong private citizen na nag-donate, no? Kasi donate naman yung term, di ba? Donate yung term. Nagdo-donate po ng worth 10 million para i-reward kung sino ang makapagturo kung nasaan si Kibuloy. Para transparent naman, sabihin nyo kung sino po ang nagbigay nito. Sabihin nyo. Kasi talagang pagdududahan kayo ng taong bayan yan. Baka pera ito ng taong bayan ang ginamit ninyo. Bakit ninyo sabihin na confidential funds? Pwede nyo, di ba? Merong mga pagdududang ganyan ang mga taong bayan. At hindi yan masama kung magdududa lang. Okay? Kasi pera ng taong bayan. Pera yan ng taong bayan. Sara Duterte, my president. Good time na lang mga bangag ni... Totoo. Di ba? So, alam nyo, Fajardo, itong usapin na ito, kung sabi nyo seryoso ito, magseryoso rin kayo. Dahil ang tingin ng taong bayan, hindi maganda ang kanilang observation sa mga nangyayari. 10 million? Tapos hindi nyo sasabihin kung sino ang nagbigay? Bakit ganyan kadesperado itong nagbibigay ng 10 million o kung sino man ang may naka-idea nito na maglagay ng reward money, they are so desperate with Kibuloy na mahuli. Even yung mga families po ng victim na mga civilian po ay nag-o-offer po. Very obvious na pamumulitika talaga. Pinag-iisipan po yan ng PNP na maglabas din po ng reward po with respect to this case. Pero kailangan po kasing dumaan po sa proseso yan in terms of auditing, in terms of budgetary rules and guidelines po with respect sa giving of rewards po. Sinang-ayunan naman ito ni Vice President Sara Duterte na kilalang malapit kay Kibuloy. So, right man na siguro. Healthy lifestyle mo, ayan, illegal to donate money. Hindi ko lang alam kung illegal ba talaga, okay? Kasi I'm not that knowledgeable tungkol sa batas patungkol dyan. Pero sa ato ang gobyerno and sa DILG nga magpagawas og rewards para sa mga wanted na mga tao kanang mga dunay warrant of arrest. Nauna na ring hinamon ni Pangulong Bongbong Marcos si Kibuloy na magpakita na at harapin ang batas. Nagbabalita mula sa Frontline.